Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Meron pong nagtanong sa akin kung ano daw ang reaction ko doon sa mga inilabas ni Mayor Alice Go ng mga litrato nila ni President Bongbong Marcos at ni Senator Amy Marcos. Let the pictures do the talking daw. Ang sa akin naman, ano napatunayan ng mga litratong ito? Nagpakuha lang ng pictures with President Bongbong Marcos, close na sila agad. Tandaan po natin, yung mga pictures na yun ay kinuha bago po ng election 2022. At marami pong nakikipag-selfie sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, porke nakuhanan sila ng merong pictures together, may kinalaman na sila sa isa't isa. Pero yan po ang gustong palabasin ng mga kalaban ni President Bongbong Marcos. Diyan po sa kabilang kampo. Gusto nilang palabasin na mas may kinalaman si President Bongbong Marcos sa pagkakapanalo nitong si Mayor Alice Go. Although, ano ba ang sinabi ni Alice Go? Sabi po dito sa Pilipinas Today, Mayor Go umaming tinulungan ni Digong para mahalal. Sabi po ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Senate hearing, tinulungan din po ako sa pagkandidato noong 2022 ng mga kaibigan. Tinulungan din po ako ng previous administration din po na ang tinukoy ni Alice Go ay ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron po ba siyang sinabi na tinulungan siya ni President Bongbong Marcos o ni Senator Amy Marcos? So alin na mas bibigyan natin ng bigat dito? Yung litrato niya with President Bongbong Marcos and Senator Amy or itong sinabi niya na tumulong din sa kanya ang previous administration? Dahil pinalalabas nitong mga gustong baliktarin, although yan naman talaga ang trabaho nila eh. Lagi nilang binabaliktad ang katotohanan. They twist and turn every news para pumabor sa kanila. So siyempre ito naman mga supporters nila maniniwala sa kanila kahit fake news yan. Hindi po porke nakipaglitrato kay President Bongbong Marcos, close na sila. O may pinakita pang pictures na nasa likod ng isang event itong si Alice Go, nakaupo si President Bongbong Marcos. Ngayon, ano napatunayan yan? Wala din. Nasa likod si Alice Go. Hindi po nangangahulugan na porke kasama si litrato ni President Bongbong Marcos, close na sila. Ano po ba ang sinabi ni President Bongbong Marcos tungkol dito? Lang po. Recently may lumabas na pictures po ninyo ni Mayor Go nung campaign sorties nung election 2022, and then may nasabi niyo po before na wala nakakakilala sa kanya bago siya ma-elect. Any comment po doon? Ano po masasabi niyo po doon? Pictures po ninyo ni Mayor Go nung campaign sorties nung election 2022. That proves nothing. You know how many pictures I take during a campaign? Siguro 1,000 sa isang araw. Lahat naman humingi ng selfie, hindi mo namang hinihindi yan. So, doesn't really mean anything. Ano naman ang sinabi ni Senator Amy? Pahayag ni Amy Marcos, joined DSWD in Bamban and met her there for the first time. No, we are not close friends. So dapat ang ginawa ni Alice Go, hindi lang basta pictures ang inilabas niya. At huwag mong sabihin na let the pictures do the talking. You do the talking. Gaano kayo ka-close ni Bongbong Marcos at ni Amy Marcos? Bakit nung sinabi mong tinulungan ka ng previous administration sa pagkakapanalo ng 2022, wala kang binanggit na mga Marcos? So ano to? Pakanala naman, script na naman, na porke nabuko ka, kailangan mo maglabas ng mga litrato nyo ni President Bongbong Marcos para ma-divert yung attention, para mawala yung isip ng tao na natulungan ka ng previous administration, para lumabas na si President Bongbong Marcos ang tumulong kaya ka nanalo noong 2022. O hindi ba? Halatang halata po ang galawan nila. So paano tayo maniniwala sa mga taong ito na talagang umpisa pa lang, simula pa lang, puro fake news na ang inilalabas? Akala nila mapapaniwala nila ang taong bayan. Makikitid na lang ang utak ng mga taong maniniwala sa mga pinapakalat nila na may kinalaman si President Bongbong dito kay Alice Go. At kung may kinalaman si President Bongbong, bakit siya mismo gustong paimbestigahan itong si Alice Go? Ayon po sa philstar.com, Marcos, nais imbestigahan hindi kilalang Alice Go. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya kilala si Bamban Tarlac Mayor Alice Go
bagay na pinararatangang Chinese citizen, espiya at di umano'y protektor ng na-raid na Philippine Offshore Gaming Operator or yung pong POGO. Nasasangkot ngayon si Go sa kontrobersiya habang ipinagtataka ng marami kung paano siya naging alkalde sa gitna ng kwestiyon sa pagkamamayan, late birth registration, kawalan ng impormasyon tungkol sa lugar ng kapanganakan, school records at iba pa. Kung napanood nyo po yung hearing nila, wala pong maisagot itong si Alice Go kung hindi ko po maalala. Wala na siyang naalala. Tapos sasabihin niya, Filipino citizen siya. Although ito, dapat nilang patunayang mabuti. Ako po is half Chinese. Pero I was born in the Philippines, I was raised in the Philippines, I grew up in the Philippines, and naturally, I will die in the Philippines. At ako po, since birth, ay pinarehistro na. So, ang birth certificate ko since birth, hindi tulad nitong si Alice Go, 17 years old, saka lang siya pinarehistro. So, dapat po talagang halukayin ang pagkatao ni Alice Go. Sabi po dito sa Filipino Star ngayon, salamat sa pag-raid ng Philippine Anti-Organized Crime Commission sa Baufo Compound sa Bamban, Tarlac noong Marso kung saan nag-ooperate ang Hongsheng Gaming Technology Incorporated at Zone 1 Technology Incorporated, mga illegal POGOs. Na-rescue sa raid ang maraming Chinese at iba pang nationalities. Nahalungkat na ang may-ari ng compound ay si Bamban Mayor Alice Go at incorporators siya ng 2 illegal POGOs. Nang imbitahan siya ng Senado at tanungin, nakakapagsalita naman siya ng matatas na Tagalog. Pero wala siyang maipresentang birth certificate dahil sa bahay lang daw siya ipinanganak at nagpalit registration. 17 taon daw siya nang magparehistro. Ipinanganak daw siya noong July 12, 1986. Wala rin siyang school records dahil sa bahay lang daw siya nag-aral. Hindi rin siya nakapagkoleyo. Wow! Dapat ba natin paniwalaan ito? Ano ang dahilan at bakit hindi siya nakapag-enroll sa mga eskwelahan? At siya ay sa bahay lang daw nag-aral at hindi rin siya nakapagkoleyo. Ibig bang sabihin, high school graduate lang siya? Or kung sa bahay siya nag-aral, paano siya nakagraduate ng high school? Hindi rin niya masabi ang identity ng kanyang ina at tangi ang ama lamang na si Jian Zhongguo ang kanyang kasama. Ang kanyang ama raw may babuyan sa Bamban. Sa pagtatanong ng Senado kung paano niya napondohan ang kanyang kandidatura, tinulungan daw siya ng mga kaibigan at pati na ang nakaraang Duterte administration. Diyan pumapasok ang question. Bakit kailangan siyang tulungan ng Duterte administration? Ayon sa kanya, gumastos lamang siya ng sa kanyang kandidatura at siya ang kauna-unahang babaeng mayor ng Bamban at tumakbong independent. Sinabi naman ng mga taga-Bamban mismo na bigla na lamang lumutang ang pangalan ni Go noong 2022 elections. Wala raw nakakakilala rito. May mga nagsabi naman na matagal na nilang nakikita si Go sa lugar. May nagsabing mabait daw ito at matulungin. Kumikilos na ang Office of the Solicitor General sa pagkatao ni Go. Nangangalap na sila ng impormasyon kay Go at kung totoo bang ito ay ipinanganak sa Pilipinas at kung paano nakapasok sa politika at walang kahirap-hirap na nanalo. Inaalam na rin kung paano nagkaroon ng kayamanan si Go sa loob ng 37 years na kinabibilangan ng helicopter, mamahaling sasakyan, at mga shares sa 11 kumpanya. Kumikilos na rin ang Commission on Elections at inaalam kung may irregularidad sa pagsusumite ng Certificate of Candidacy ni Go. Ayon naman sa COMELEC, wala silang natatanggap na electoral protests laban kay Go. Nararapat na paigtingin pa ng Senado ang pag-iimbestiga kay Go. Halukayin pa ang pagkatao niya para ganap na malantad ang katotohanan. Hindi dapat tumigil sa paghanap ng pagkikilanlan. So kung pagdudugtungin natin, itong si Alice Go
ay may-ari ng compound sa Bamban at incorporator din siya ng 2 illegal na pogos at hindi malaman kung ano talaga ang nasyonalidad ni Alice Go. Pero nung siya po ay nanalo, siya po ay na-feature sa isang Chinese language paper at ang caption nun, First Chinese Mayor. O nakita nyo na? Kung siya ay Pilipino, sasabihin niyan, feel Chinese or Chinoy. Pero ito ang sinabi, First Chinese Mayor. So ang ibig sabihin, in-check ito. At hindi siya Pilipino. At sino ang tumulong sa kanya? Yung pong administrasyon ni ex-President Rodrigo Duterte na alam naman po natin na pro-China. So meron kayang kaugnayan itong pagkakapanalo ni Alice Go at ni ex-President Rodrigo Duterte? Nagtatanong lang po tayo. So doon sa mga nag-iintriga na magkakilala si President Bongbong Marcos at si Alice Go, tandaan po ninyo, ang inamin ni Alice Go, ang administrasyon ni ex-President Duterte ang isa sa tumulong kaya siya nanalo noong 2022. So doon sa mga mahilig mag-twist ng kwento, hindi nyo po mapapaniwala ang mas nakararaming Pilipino na alam kung ano ang katotohanan at alam kung ano ang pakay ninyo kung bakit panay ang labas ninyo ng mga fake news para lasunin ang isipan ng taong bayan. So, meron bang napatunayan itong mga litratong inilabas ni Alice Go? I don't think so. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.